Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our first reading for the day. Today, tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa first reading of the day, no? Gamitin naman po natin itong barahan natin at makikita po natin kung ano po ang ating mensahe para sa first reading of the day. Kamusta po kayo? Napanood nyo na po ba yung first, second, third, fourth reading kahapon? No, sa tingin ko po ay dahil sunod-sunod ko po yung third tsaka fourth ay magkasunod ko pong in-upload, no? Parang pakisuyo po yung second and third, no? At yung fourth reading hindi nyo pa po napapanood, no? Most of you po yung first reading pa lang po ang napanood nyo, but the second, third, fourth reading ay hindi mo pa po napapanood, ano? So for some of you ay hindi nyo pa po napapanood, kaya ayan, ano? Okay. Pero may nakita ako nakabaliktad. Ayun. Saglit po, ayusin lang natin. Okay. Pili po tayo ng 20 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, wala pa pong kandila. Bago ko po basahin yan, ay gusto ko po munang yung kandila natin, ano, ay ating mabuksan. Teka, natuyo po itong kandila natin. Okay. Itong tatlong kandila to matatag to, no? Sa inyo itong kandilang to matatag po to, no? Kahit konti talagang sa nakikita ko siya ay umiilaw pa din, ano? Kahit na konting-konti, no? Nakikita ko siya ay ayun, no? Maano pa rin, ano? Pero mamaya na po ito. Mauubos ang oras natin dito. Ito na lang muna pong dalawa. Okay. So, sa nakikita ko po dito for your first card, this is all about new feelings, no? Para pong bigla po siyang binuhusan ng malamig na tubig, para po siyang biglang nakaramdam ng ayan, ng para siyang binuhusan ng malamig na tubig, para po siyang biglang kinilabutan, ano?
At sa nakikita ko po ay para siyang nakukonsensya sa mga oras na to, no? Ito pong taong to ay talagang nasaktan ka talaga, at ngayon para po siyang binuhusan ng malamig na tubig, at para po siyang nakakaramdam ng hindi niya maintindihan bakit siya biglang nakukonsensya, no? May gusto pong humingi ng tawad sa iyo, no? Actually, hindi lang po yung person nyo, may mga gustong humingi ng tawad sa iyo. Even yung mga tao na nasali sa gulo nyo, no? Even yung mga taong nabigyan ka po ng paghuhusga, no? Hindi lang po yung mismong person mo yung gustong humingi sa'yo ng tawad, pati po yung mga tao na unti-unti pong nare-realize na parang mali yata na nakisawsaw sila dito, mali po yata na sila ay sumali, no, sa inyong dalawa na hindi naman dapat, no? Parang ang pakiramdam po nila is kahit papano hindi po sila dapat nakisali sa inyo, hindi po sila dapat parang nakisawsaw, no? Or kumbaga sa inyong dalawa dapat daw tumahimik na lang sila, no? Para rin po silang nakukonsensya, at parang may mga nakukonsensya po at gustong humingi ng tawad sa iyo. Yan po ang nakikita ko sa ating reading ngayon, ano? At hindi po siya person mo lang, no? Kumbaga yung pati yung mga taong nakisawsaw, nanira sa iyo, nanira lahat sa iyo, ayan, no? Parang lahat po sila ay parang nakukonsensya sa oras na ito, no? Ayan, no? Parang nadidisappoint po sila na bakit po sila nasama sa sitwasyon na ito. Bakit daw po sila nasama sa ganitong klaseng sitwasyon. Hindi daw po sila dapat nakisawsaw, hindi daw po sila dapat nakaramdam po sila ng kahit papano. Alam niyo yung nakakatuwa kasi ngayon nare-realize nila, o may na-realize po sila na hindi sila dapat sumali sa mga ganyan, ano, dahil hindi naman po sila kasali sa relasyon nyo in the first place, no? Yan, no? Ngayon po sila nakakaramdam ng galit sa kanilang mga sarili, at kahit po sila yung mga nagkampihan at pinagtulungan ka, sila po ngayon ay may argumento at galit po sa isa't isa, no? Sila po ay nakakaramdam ng matinding konsensya sa ngayon na dapat daw hindi sila nakikisali, Ngayon nakakaramdam yung person mo ng sadness, depression, and negativity, Yan. Kasalanan niya yan, no? Ngayon nakakaramdam siya ng sadness kasi yung mga tao na akala niya ay kakampi niya, yung mga taong akala niya ay talagang nandyan sa kanya, hindi po, talagang bisit na bisit po siya sa nararamdaman niya sa sarili niya ngayon, na kayong dalawa ay nasira, at yung mga tao na akala niya ay nasa tabi niya wala, no? Yan po kasi ang nangyari, no? Ngayon meron siyang doubts, nagdududahan sila, may mga doubts, parang hindi daw man daw sila aware kung ano yung totoong nangyari at bakit daw sila napasali sa ganyan, ano? At ayan, no? Yung person mo po ngayon, wala siyang kinakausap masyado sa mga yan. There's loneliness, there's isolation, ano? Ina-isolate niya po yung sarili niya ngayon, ano? Dapat dati niya yung ginawa, ngayon hindi, no? Parang nung pinagtulong-tulungan ka ay nako, sinasabi ko sa'yo. Ay, nako. Talagang kakaiba itong taong ito ngayon, no? Ngayon po ina-isolate niya yung sarili niya talaga. Talagang ayaw niya ngayon makipag-usap. Talagang hindi talaga yan makikipag-usap sa mga tao ngayon. Talagang kakaiba talaga ito, no? And sa tingin ko there's lack of commitment, no? Parang wala ngayon siyang pakialam sa mga tao. Parang dati parang intact yung kanilang samahan, ngayon wali, no? Hindi po talaga ngayon, talagang kayong dalawa ay walang closure, incomplete, no? Kaya hindi pa daw po ito yung katapusan, mag-uusap pa din talaga kayo ng taong ito, no? Sa totoo lang, no? There is
a big chances or a big possibility talaga. Talaga nakikita ko talaga na mag-uusap pa talaga kayo at magkakaroon pa kayo ng clarity, no? Malilinawan pa ang mga bagay-bagay, no? Magkakagulatan pa kayo sa na maraming na kayo ay pinag-away, no? Yan, no? Naging one-sided po kasi. Naging one-sided lahat. Talagang sinasabi ko sa inyo, naging one-sided ang lahat ng ito, no? Hindi ka nabigyan ng chance na ipagtanggol man lang yung sarili mo, no? May gustong humingi ng tawad sa'yo at sobrang nakukonsensya. May gustong humingi ng tawad sa iyo at sobrang nakukonsensya, no? Sa nakikita ko dito, talagang nakukonsensya sila, no? Hindi lang po ito talaga yung person mo, no? Marami po sila talaga, no? There is this resentment and desire to reconcile, no? May nang gusto nitong humingi nga ng tawad, ayan, no? Resentment and asking for forgiveness, no? Gusto po nila talagang humingi ng tawad at meron din po sa yung gustong makipag-ayos, no? So nakikita ko po lahat ng nakikita mo o nakita mo sa kanila ay false success, hindi naman totoo yung mga samahan na meron sila, no? Talagang sa nakikita ko ay wala ring direksyon ang mga nito, no, buhay nito, no? Kaya ba't hindi na lang nila intindihin yung mga buhay nila, no? For some of you, nakikita ko po pamilya to ng person mo, kamag-anak ng person mo, mga kaibigan ng person mo. Ayan, no? Kakaiba talaga to, no? Sa nakikita ko po talaga ay matindi po ito, no? Ay nako, yan ang nangyari. Yan po talaga ang nangyari sa totoo lang, no? There is boredom here, no? There is lack of passion, boredom. Talagang sa nakikita ko ay matindi po talaga ang nararamdaman nitong tao to ngayon. Niraramdam ko siya, no? Pero sa totoo lang, yung pakiramdam ko sa kanya, sumasani po, no? O sumasama po yung mga tao, no? Sumasama po talaga yung mga ibang tao na nagkaroon po talaga sa iyo ng atraso. Yan, no? Makulit talaga, oh. Ngayon, parang ang pakiramdam mo, wow, parang ang pakiramdam mo talaga, nung ginawa nila sa iyo ito lahat, wow, parang it is a surprise for you, matinding surprise na nagawa nila to sa iyo. Ngayon, sabi ko sa iyo, bumabalik po sa kanya yung tadhana. So, binabalik po sa kanya ng tadhana yung ganyan, no? Oh. Hindi niya po alam talaga kung ano po yung nararamdaman niya ngayon. Pero sabi ko po sa iyo, no, ang taong ito ay may matinding pinagdadaanan, ano? Actually, hindi lang yung person mo, lahat sila ngayon ay talagang binalikhan ng tadhana, no? Hindi po nila malaman ano nangyari, bakit parang bumaliktad yung sitwasyon. Sila ngayon yung nakakaramdam ng mga kamalasan, mga parang binabalik sa kanila ng tadhana at nakukonsensya po talaga sila sa ngayon. Kaya nga po, sabi ko sa iyo, there will come a time na ito ay makikipag-ayos o hihingi po ng tawad sa iyo, no? Burnout and overstress sila sa mga bagay-bagay ngayon sa buhay nila. Talagang naiisip ka po ng mga taong ito ngayon, ano? Talagang wala po silang kagana-gana sa mga pinagagagawa nila ngayon. At sa nakikita ko po ay sila po yung nag-trap sa sarili nila and self-victimization po ang nangyari sa kanila. Ayun, no? Oh. Leaving home, moving forward, sa nakikita ko talaga ay hindi po ito matitigil.
talaga sa mga susunod na panahon ay talagang pagsisisihan po ng person mo din ang pag-alis niya sa buhay mo. No, lalo na po pag nagkaroon ka na po ng cold heart dito sa person mo, magiging bitter po ang person mo sa totoo lang. Yan, no? So, yan po ang ating first reading of the day. May mga gustong humingi ng tawad sa iyo at sobrang nakukonsensya. Kumbaga, naiisip ka po nila. Okay, so that is your first reading for the day. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below, and please click the bell para updated po kayo sa ating mga latest update at latest upload na videos, no? Hindi na po kayo mahirapan, ano? Kaya wag po kayong mag-alala. Lagi po akong naglalagay na ng 1, 2, 3, ganyan, para alam nyo po kung ito ay first, second, third, and fourth reading of the day. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all, and sana po ay maging masaya kayo ha sa araw na to. Wag po kayo magpapastress, okay? And for those of you who would like to have a private reading with me, you may message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena, nasa dulo po yan na ating video. Diyan nyo lang po ako makukontakt. That's my only official and legit FB account. Yan lang po, no? At para po sa inyong lahat, alam nyo naman po yung scammer natin. Ngayon po, meron na naman siya mga bagong pasabog sa atin pong mga comment section. Nagsusulat po sila ng Dr. Apacaro ba yun? Hindi ko po maano kung sinong doktor yun na naman ang ginagamit nilang pangalan, at masaya daw sila at napabalik daw. Alam nyo po, isang beses sinagot ko siya bago ko siya sabi ko, kung masaya ka talaga, bakit ka nandito sa channel ko, no? And para pumalin lang kayo, no? Pero hindi naman, alam ko po na ang mga subscribers ko ay may mga malalakas na instinct, no? Kaya alam ko po na alam nyo po na sila ay scam, at alam ko po na alam nyo, no, kung ano po ang balak nila, bakit po sila nagko-comment ng ganon, at talagang hindi po sila tumitigil. Okay? So yan po ang ating first reading of the day, at sa aking mga ever loyal, solid, faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat, at sana po ay huwag kayong magsasawang suportahan ako, at hindi rin po ako magsasawa sa inyong magbigay ng reading of the day. I love you all, and lagi niyo pong iisipin na you have to just wake up each day. You do 3 things that will make you happy for the day. Enjoy your life. Be grateful that we are still alive. And love yourself, no? Because self-love is still the best love of all. And sabi ko nga po sa iyo, you also have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go, and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot, and thank you for not skipping ads. Alam ko po, natulong nyo na po yan sa ating channel. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that. At lalo na po, nagsisimula na po tayong mag-ipon para po sa ating One Love a Day. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Yan po ay para sa ating mga street elderly, ang ating mga lolo at lola sa kalye. Maraming salamat po sa inyo lahat. I love you all from the bottom of my heart. God bless you po. Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80, at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, para po talagang
mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, paki-report po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari. Ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo. Tulungan nyo po ako. I-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa. No? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.